Lahat. Good evening po din po sa ating kasama online. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege, opportunity na makapag-share ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord, na kami po ay nag-gather upang manalangin, mag-aral ang salita. Thank you so much, Lord, sa inyong message sa bawat isa. We love you, Lord. Thank you po, Lord, sa kalakasan, sa wisdom. Thank you, Lord, for everything. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa spiritual growth ng Christians, no? Parang maliit po yung lalagyan. Ayan po. May babasahin lang po ako sandali. Yung growth po ay makikita po natin siya, no? Minsan sa paglago, no? Tumutukoy po siya sa pangkaraniwang nagaganap o nangyayari sa kalikasan o sa mga tao. Kung minsan, tumutukoy rin ito sa paglago sa bilang kaanib ng kaharian ng Diyos, no? Yung church. And meron pong isang napakahalagang pakahulugan ng growth po, no? Ang proseso ng paglago kung saan ang bawat tao ay lalong magiging katulad ni Kristo at ang iglesia ay lumago tungo sa isang banal na templo. Nais ni Jesus na mag-ugat ang buhay ng kanyang mga alagad sa kanya at sa gayon mamumunga sila ng marami. Yun po yung nais ni Lord, no? So, ang spiritual growth, sabi doon ay, no, yung paglago. How does growth takes place, no? Number 1 is by study God's Word. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no, doon po tayo lalago spiritually. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 2, 1-3. Basahin ko po sa Tagalog. Noong una, wait po. Basahin ko po. Sabi po dito sa 1 Peter 2, chapter 2, 1-3. Kaya nga talikdan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Verse 3, sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Makikita po natin doon, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi po doon ay manabik po tayo. Manabik po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na saliksikin ng Panginoon. Yun po ang sign ng spiritual growth, no? Kailangan po nating, para tayo lumago spiritually, isik po natin si Lord, no? Patuloy tayong magsaliksik sa ating Panginoon. Manabik sa pag-aaral ng kanyang salita. Ayun po. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na-remember ko yung last preaching ni Pastora bago mag-December is, patuloy po dong pinapaalala yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Magbasa ng Bible. Ganon din si Pastora Shell. Nagbigay pa po siya ng challenge para dun sa
basahin po natin yung 4 gospel. Next naman po, how does growth takes place? Number 2 is by increasing our knowledge of God. Sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa Diyos, tingnan po natin sa Colossus chapter 1 verse 10 po. Basahin ko po sa Tagalog. Colossus chapter 1 verse 10. Sa gayoy makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos, no? Sabi po doon ay by increasing our knowledge sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol po sa Panginoon, tayo po ay makapamuhay ng karapat-dapat, no? Sabi po doon, kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung sabi po doon para ma-increase po, lumawak po ang ating kaalaman sa Panginoon. Next naman po ay by deepening our faith, sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 4 verse 13 po. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito ay, sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. No, makikita po natin doon yung pagpapalalim ng pananampalataya. Paano po ba yan? Yung ating pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay nagkakaisa, no? Spirit, yung ating mga spirit ay nagkakaisa po sa ating pananampalataya sa Panginoon. At sabi pa po doon ay pagkakaisa ng ating pananampalataya. Yun po yung isa pa po, para tayo po ay lumago spiritually po. And last po ay by showing love sa pagpapadama ng pag-ibig. Magkasunod lang po sila sa Ephesians chapter 4, 15, verse 15 and 16. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito ay, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Verse 16, sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. No? Sabi po doon ay sa pag-grow ng ating spiritual ay maipadama po yung pagmamahal po natin. Maipadama po natin sa ating kapatiran, no? Yung binasa nating verse doon ay, yung unang-una nating binasa, sabi po doon ay, no, talikdan nyo na tong mga masasamang hindi magaganda. Ang sabi po doon ay, para po tayo lumago sa Panginoon, no? Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon, no? Manabik po tayo sa pag-aaral ng salita, magsiliksik po tayo ng salita ng Panginoon. No? Ano pa po, ma-increase po yung ating knowledge sa Panginoon. No? Yung kaalaman po natin sa Diyos, no? Hindi lang tayo basta makikinig, no? Nais ni Lord na patuloy po tayong mag-aral at lumalim sa knowledge po ng salita ng Panginoon. At yun nga po, kailangan din pong, yung ating faith ay patuloy na lumago, yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung pagkakaisa po natin bilang mga Kristiyano sa Espiritu ng pananampalataya natin sa Panginoon, at yung last nga po ay yung pag-show po natin ng love, no?
sa pagpapadama ng pag-ibig, yun po yung nais ng Panginoon para po tayo ay lumago spiritually. No? Patuloy po nire-remind ng Panginoon itong mga verses na ating binasa at patuloy po tayo manampalataya sa Panginoon. Patuloy po tayo magkaisa. No? Sa BCC naman po ay wala naman pong away-away po, di ba? Nakikita nyo naman po ang pagmamahalan ng bawat isa, pagtutulungan. Ang nais po ng Panginoon, tayo pa po ay lumago spiritually. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na patuloy, Lord, na kami pong mga Kristiyano, Panginoon, mga nakakilala po sa inyo, nais nyo po, Lord, na kami pa po ay lumago spiritually, O God. Patuloy pa po lumawak ang aming kaalaman sa inyo, Lord. Patuloy pa po lumalim ang aming pananampalataya po sa inyo at ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Ganon din po sa aming kasama sa online, Panginoon. Panalangin po namin sila, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumatag po sa kanila, Panginoon. Ikaw pa rin po ang magbigay din po, Lord, ng kalakasan, Lord, upang lalo pa pong tumatag, Lord, ang aming pananampalataya sa inyo at lumago at mamunga po, O God. We thank you so much, Lord. Katagpuin mo po ang bawat isa, O Lord. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.